Matapos ang matapang na pahayag ni Marlon the Nightmare Tapales na malayong malayo raw ang agwat ni na John Riel Casimero at Naoya Inoue dahil mas mabilidad, mas sistematiko at mas biniw raw ang estilo ng monster ng Japan. Sumisingit na naman sa usapan si John Riel Casimero. Sino yun? Hindi mo kilala yun. Hindi ko kilala yun. Okay. Sino sa tingin mo may mas maabilidad? Si Inoue o si Casimero? Si Casimero. Si Inoue. Kaya naman, biglang uwing-uwi sa spotlight ang kanilang naging sparring session. 4 na taon na ang nakalipas sa Amerika. At ayon kay Tapales, hindi matatalo ni Casimero si Inoue. At dahil dyan, muling hinukay ng mga boxing fans ang sparring footage na Casimero at ni Tapales. Umaasang makakita ng palatandaan kung sino nga ba ang mas nabugbog noon. Pero ang problema, walang full video. Mga larawan lang naiwan bilang ebidensya ng kanilang sagupaan sa gym. Kaya ngayon, isang tech twist ang pasok. Ipanasuri natin ang mga larawang iyon sa artificial intelligence upang alamin kung ano ang reading ang makukuha mula sa bawat kilos, ekspresyon at posisyon sa sparring. Hindi ito basta haka-haka. AI analysis ito ng dalawang mandirigmang parehong may pangalan sa mundo ng boxing. At bago ka magreklamo ng, basura naman yan, AI lang yan, tandaan, kung ayaw mong malaman ang scientific take ng AI, okay lang. Pero kung curious ka kung ano ang sasabihin ng makabagong teknolohiya tungkol sa real score ng sparring nina Casimero at Tapales, tara na, kwentuhan na. Isang bihirang eksena ang muling pinag-usapan ngayon sa mundo ng boxing matapos muling umigting online ang lumang video ng sparring session nina John Riel Casimero at ni Marlon the Nightmare Tapales, dalawang dating world champion na parehong tanyag sa kanilang tapang sa ibabaw ng lona. Ang video ng unang inalabas ni Silver Voice TV ay kuha sa Wildcard Boxing Gym sa Los Angeles, California na 4 na taon na ang nakalipas. Sa mga eksenang makikita, parehong agresibo ang dalawang Pinoy Warriors, ngunit kapansin-pansin ang bilis at bangis ng mga bitaw ni Casimero na tila mas nakakauna sa mga palitan. At ayon sa mga saksi noon sa gym, ang sparring ay hindi basta ensayo lamang, kundi tila totoong laban. Walang nagbibigayan, wika na isang insider, parehong gustong patunayan kung sino ang mas matibay sa kanila. Habang umuusad ang sparring, mapapansin sa video raw na si Tapales ay nakasuot ng dilaw na headgear at shorts na may asul at ginto. Malakas ang depensa, ngunit paulit-ulit na tinatamaan ng mga kanan ni Casimero. Ang huli naman na nakaitim na protective gear na may nakasuot na John Riel ay agresibong sumusugod at bumababa ang posisyon para makaiwas at makapasok ng uppercut. Sa ilang pagkakataon, naunahan ni Casimero ang mga kombinasyon ni Tapales at nakapagpatama siya ng mga malilinis sa mga suntok sa ulo at katawan. Gayunpaman, hindi rin nagpauli sa Tapales na makabawi gamit ang kanyang matitinding kaliwa sa gitna ng ring. Parehong malakas, pero sa bilis sa timing, medyo lamang si Casimero. Ayon sa komentaryo ng ilang boxing vloggers na muling nagsuri sa video, ipinakita rin daw dito ang dahilan kung bakit kilala si Casimero bilang isa sa mga pinakamabilis at pinaka-agresibong Pinoy boxer ng kanyang henerasyon. Bagaman, walang opisyal na pahayag mula sa dalawang kampo kung sino nga ba ang panalo sa sparring. Karamihan sa mga manonood ng video ay naniniwalang mas nalaman nga ni Casimero si Tapales sa intensity at volume ng suntok. Parang totoong laban. Halatang mas agresibo si Casimero at may mas mataas na energy ayon sa komento ng isang boxing analyst sa Silver Voice TV. Gayunpaman, kapwa ay pinakita ng dalawa ang respeto sa isa't isa matapos ang ensayo. Parang ginamit ng mga dating kampiyon ang mga karanasan nila bilang pagganda sa kanilang mga laban sa Amerika noong panahong iyon. Mga kakwento, ngayon, 4 na taon na ang nakalipas. Muling binubuhay ng mga fans ang usapan. Paano kaya kung magarap silang muli sa tunay na laban, hindi lang sa sparring? Isang bagay ang malinaw, ang sparring ng dalawang Pinoy World Champions ay patunay ng dugo ng mandirigmang Pilipino ay hindi basta-basta sa ring man o sa ensayo. Dala nila ang tapang, puso at dangal ng lahing Pilipino. At dyan, nagtatapos ang ating kwento.
Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Ruben Salas, kay kakwentong Louie Ligarda, kay kakwentong Tata Boss Tabura, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, ganito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.